Hindi, bakit niya? Sabi naman ng mga tanga. Hindi, kay Cory, bakit si Cory nagdeklara ng revolutionary government? Pinaliwanag natin, di ba? Sa panahon ni Cory, kailangan niyang ideklara yun. Bakit? Kasi kailangan mabago ang konstitusyon. Ha? Oh. Bakit niya ginawa yun? Sapagkat si Cory Aquino, hindi siya ang duly constituted authority. Ang nanalo sa proseso ng batas, ayon sa konstitusyon, ang nanalong presidente nung snap election, hindi si Cory Aquino. Si Marcos ang nanalo. Ayon sa proseso ng batas, sa sinasabi ng batas, alinsunod sa proseso ng batas. Si Marcos ho yung nanalong presidente, hindi ho si Cory. Oh. Siya ang ipinroklama. Pagkatapos na mabilang ang mga boto, ang ipinroklamang nanalo. Sino nagproklama kay Marcos? Ang Batasang Pambansa. Yun yung alinsunod sa batas na proseso sa nanalong presidente. Oh, mga kaibigan. Bakit si Cory? Nanumpa rin si Cory, di ba? Ano tuntungan ni Cory noon? People power. Mga kaibigan. Meron ba people power sa batas? Tanungin ko sa inyo. Wala naman yun eh. Oh. Kaya lang, nagkaroon ng people power. Oh. Ngayon, nanumpa si Cory kay Chief Justice Tiangki pa nga eh. Hindi pa nga Chief Justice si Tiangki nun eh. Oh. Associate Justice lang eh, ng Supreme Court. Sa Club Pilipino, nanumpa si Cory. Presidente. Presidente siya ng Club Pilipino at that time. Bakit? Sa batas nakabata yung panunumpa niya na siya nanalong presidente. Yung mga dinaya, aligasyon yun. Hindi, niya. Sino ba nagsabing dinaya ang eleksyon? Ba si Enrile. Di ba? Kasi si Enrile that time, kaya nga dapat malaman ninyo na yung people power na yung peki yun. Hindi naman lalang kung bakit. Meron pa nga ako nakita kanina, social media. Yun daw, people power na yun, isang malaking pagkakamali. Hindi malaking pagkakamali yun. Ikaw ang may malaking pagkakamali sa pagkaintindi. Kasi wala kang sense of history. Mga kaibigan, dapat alam nyo mga naging pangyayari na yung EDSA revolution na yun, hindi naman talagang people power yun Hindi naman yun bigla nag-alsa ang taong bayan. Hindi. Mga kaibigan, saan nagsimula yun? May pinagsimulan yun. Ano ang sinimula nun? Yung kudeta. Yung pagtatangka sa buhay ni Marcos at ng kanyang pamilya na siya patalsikin sa pamamagitan ng kudeta. Kasi siya ang commander-in-chief. Hindi ho ba? Pinagplanuhan nila si Marcos. Nagsimula yan nung na sumingaw yan, nagsimula yung mga pangyayari na yan, isang araw, na merong nahuli sa Malacanang, sa loob. Isang close-in security ni Marcos. Bakit siya hinuli? Close-in security siya. Kasi po, yung close-in security na yun, at that time, ay nakalib. Supposed to be on leave siya.
At ang dahilan ay nag-i-schooling. Oh. Kinagulat ng iba yon, bakit siya nandun at may baril siya sa Malacanang. Ang ginawa, dinampot siya at in-interrogate siya ng Presidential Security Command, PSC pa nung araw sa panahon ni Marcos. Ngayon, itong sundalong ito, mga kaibigan, kumanta ng nasa tono. Ano ang ikinanta niya? Ikinanta niya na merong planong paslangin si Marcos at ang kanyang pamilya. Kumanta yun eh. Sino itinuro? By sila Enrile. At saka yung Reform the Armed Forces Movement ni Gringo Hunasan. Sino ba si Gringo? Tao ni Enrile yun. Mga kaibigan, yung RAM. Ngayon, di kumanta na ito, nagtapat na. Ang ginawa, alam niyo si Enrile noon, standby yan sa 365 Club. Diyan yan sa Intercon. Kung hindi nyo alam, kapalibasa, hindi nyo alam yung pangkaraniwan kayong pangkaraniwan lang na wala kayo sa media, ibig sabihin, hindi yung pangkaraniwang tao, kundi hindi kayo, wala kayo sa media, hindi kayo politiko, hindi nyo alam yon. Ang standby ng araw ng mga politiko, mga nasa media, yung Intercon. Merong coffee shop doon, ang pangalan, Jeepney. Yun. Kasi merong tinatag doon na parang club. Pero ito, informal club. Ang purpose lang nito ay makapag palitan ng kuro-kuro, kwentuhan dyan, makasagap ka ng mga balita dyan, mapulsuhan mo yung mga nasa gobyerno, pati mga commentator, yung matatagal ng commentator, hindi yung mga ano ngayon, Bagito, wala yan. Doon ang kapihan. Ang nagtatagho nun, si Cadoroy Valencia at saka si Mayor Yabut. Pero later on, merong binuksan na isa pang kapihan na parang doon nila gustong lumipat na. Hindi na sa Intercon. Ito si Mayor Yabut. Bumukod na yata dito sa Atrium Building. Nandyan yan sa may Paseo de Rojas, katabihan ng Manila Peninsula. Ang may-ari ng building, si Mayor Yabut. Ang pangalan, Atrium. Yung gitnang-gitna nun, maliwanag yun, open, parang lobby, yun ang kapihan doon. Elevated ng konti. Doon na umi-standby si Enrile. Ngayon, nung mahuli yung sundalo sa Malacanang, ito para sa kaalaman nyo, lalo na yung mga batang mangmang, na walang alam, tapos mumurahin nyo si Marcos. Ito, mababasa nyo ito sa mga Time Magazine, sa Newsweek, dyan lumabas lahat ang mga mahahalagang pangyayari na nangyari bago pa maganap yung sinasabing people power na yun. Ngayon, nung mahuli na yun, merong dumating doon sa Atrium. Siyempre, yung mga RAM, marami silang nakatanim na mga miyembro. Pati nga PSC na pasok nila, Malacanang, ultimo yung close in security ni Marcos. Tauhan pa, miyembro pala nila. Ngayon, nandoon kasalukuyan si Enrile sa Atrium. Nagkakape, umaga. May nakapagbulong na mga RAM. Kasi nga, RAM sila Tao niya si Gringo mga kaibigan sa National Defense Ngayon,
kaagad-agad, umalis si Enrile ron sa atrium, umuwi. Kasi sabi sa kanya, any moment, aarestuin ka. Takbo ngayon si Enrile sa bahay niya, dito sa Dasmariñas yata, sa Makati. Nagbihis lang, siguro nagbaon ng konting damit, tumakbo na sa Camp Aguinaldo. Katatapos lang ng snap election. Tumakbo na sa Camp Aguinaldo at nagkulong na. Nung mga panahon na yon, talagang nakaplano na pabagsakin na si Marcos. Tandaan ninyo. Kasi nagkaroon ng snap election, di ba? Nagsimula yan, nung ma-interview si Marcos, hindi ko matandaan kung si Ted Koppel yung uminterview sa kanya na journalist na taga-Amerika. Sabi ni Marcos, ako, kahit na meron pa akong nalalabing termino, kasi hindi pa tapos ang term ni Marcos eh. May ilang taon pa eh. Tinanong siya eh. Sabi niya, I'm willing to call a snap election. Sabi niya ganon. Na-set up si Marcos. Nagipit siya ron sa tanong sa kanya. Kaya para mapatunayan niya raw na mahal pa siya ng taong bayan, kahit meron pa siyang mandate, willing siya na tumawag ng snap election. So kaya tayo nagkaroon ng snap election, mga kaibigan. 1985, di ba? Snap election. Meron pang nalalabing ilang taon si Marcos eh. Ngayon, yun nga, si Enrile nung tumakbo na sa Camp Aguinaldo, kasi nga yung snap election na yun, kinover ng mga nagpuntahan na rito, mga foreign journalists. Pagkatapos na mapatay si Ninoy, unti-unting pumasok na rito yung mga foreign journalists from different countries. Mga kaibigan, nagpuntahan na rito. Ibig sabihin, nakakamada na, may talagang itsinetsyempo lang ang oras para kung paano pababagsakin si Marcos. O kaya nakabantay na rito. Simo tapos na ang snap election, nandito pa sila. O kaya yung mga pangyayari nung snap election, katulad nung nag-walk out, yung mga membro ng NAMPREL, di ba? Nag-walk out sa, NAMPREL ba yun? Nag-walk out sila mula sa PICC, di ba? Sabay-sabay. Orchestrated eh. Makikita mo eh. Pagkatapos ngayon nagkulong na si Enrile dun sa Aguinaldo. Nagsunuran na rin yung mga foreign journalists na natunugan na, natawagan na sila. Di ba? Punta na kayo dun sa kuwan. Kung dun sa mga inabot yun, matatandaan ninyo, hindi naman kagad lumabas ang tao eh. Wala naman lumabas na tao nun eh. Nananawagan si Enrile ng suporta. Walang lumalabas. Mga kaibigan, umiiyak pa si Enrile doon. Mag-uumpisa pa lang yung labanan. Sabi ni Enrile, sa nabasa ko hindi ko matandaan kung Newsweek yun o Time Magazine, umiiyak si Enrile, sabi niya huwag niyo ko iiwan dito, mamamatay na kami. Siyempre, hindi pa nag-uumpisa yung laban, mamamatay na sinasabi niya. So, maraming pangyayari hanggang sa si Cardinal Sin. Nung manawagan si Cardinal Sin sa radyo at saka lumabas yung tao, nanawagan si Sin na suportahan si Enrile. Tsaka lang lumabas ang tao. Pero nung si Enrile nananawagan, walang lumalabas. Ang sinabi niya, dinaya namin ng eleksyon eh. Bakit niya sasabihin yun? Paano? Ipit na siya eh. Hindi mo alam kung may katotohanan yun eh. Mga kaibigan eh. Dinaya niya raw ang eleksyon sa Cagayan. Di siya yun. Siya pala gumawa nun eh. Di ba? Hindi mo malaman kung yun totoo o ano. Siyempre, maiipit na siya dahil dadamputin sila. Itinuro sila ng sundalo kung sino yung mga involved. So, yun.
nagsimula. Ibig sabihin, yun ay talagang kudeta at hindi yun revolution. Hindi yung people power revolution, mga kaibigan. Ngayon, di ba, may mga sinasabi ngayon, Revgob. Si Cory, kaya siya naging presidente, nanumpa siya. Tapos si Marcos naman, kinuha ng Amerikano mula sa Malacanang, sa loob ng Malacanang. Talagang pinraisure na si Marcos. Meron pang isang araw doon habang nag-iipon sila ng mga tao, ini-stripe ng fighter plane ng Amerika yung Malacanang, parang warning. After the EDSA Revolution, kinukwento sa akin ng mga naging close in security ni Marcos Sabi ko, ano ba nangyari talaga sa loob? Sabi nila lintik pumasok doon, ang lalaki. Mga nakakombat may mga itim pa yung mga mukha mga kayo, pinagtatadyakan daw sila, wala sila nagawa Ha? Ngayon, yun nga di nanumpa si Cory, ang problema, nanumpa ka saan? Konstitusyon? Anong konstitusyon ang sinusumpaan mo? Yung duly constituted authority, dun sa konstitusyon na yun, sa eleksyon na nilahukan mo, si Marcos ang nanalo ron Hindi ikaw ang ipinroklama si Marcos Kaya ang ginawa ni Cory, immediately, ito'y mapapansin din ninyo. Sa ibang mga bansa, nangyari din yan. Pag napapatalsik ang mga leader sa ibang bansa, ano ang ginagawa? Hindi ba immediately merong uupo, papalit? Sandali lang yon. Immediately, nagpapatawag ng eleksyon kaagad. Di ba? Para maging legal. Mga kaibigan, ganun yung kay Cory. Kaya dineklara niya ang revolutionary government. Walang batas na pinagbabatayan yung kanyang pagiging presidente. Presidente ka lang doon sa Club Pilipino. So, ang ginawa, inabolish kaagad yung batasang pambansa, dineclare ang revolutionary government. At tandaan ninyo, kahit ganun si Cory, katulad nito, gagamit tayo ng bilang referensya, gagamitin natin ang pangyayari sa panahon ni Cory. Hindi ako kurista, tandaan niyo yan. Ang mabuti lang sa nangyari kay Cory, mga kaibigan, nung revolutionary government, hindi niya ginamit yung kapangyarihan na yun para ang mga nasa media gipitin niya. Baka akala ninyo ibig sabihin ng revolutionary government, walang batas. Abolish ang batas. Walang konstitusyon. Mga kaibigan, bali ba nung panahon na yun? Hindi pa nagsisipilyo si Cory Aquino, binabanata na sa radyo. Asan akong impilan ng radyo noon? Nandun kami sa DCME, Revolutionary Government. Kami nila Kauding Bartolome, magkakasunod kami ng programa sa umaga, Al Mendez. Ako nagsasign on dun sa DCME. Mga kaibigan. Mula umaga hanggang gabi, hanggang hating gabi, binabanatan si Cory. Ginamit ba ni Cory yung kapangyarihan niya para iharas kami? Hindi. Di ba may nangharas sa amin doon si Ilinggoy Alcuaz na walang ya? Di ba? Kasi si Ilinggoy nung may konstitusyon na to may Senado na nga sinara niya na yun, ni Ilinggoy Alcuaz. Ano yung ginawa nun? Sinara niya inimbestigahan ng Senado yun. Kaya nabuksan muli yun. Mga kaibigan. Ngayon, madalit sabi, para magkaroon ng legal
kumbaga legal personality yung presidency ni Cory, gumawa ng panibagong konstitusyon. Kaya yung panibagong konstitusyon, itong konstitusyon natin ngayon, masasabi mo merong mga butas-butas. Wala namang konstitusyon na perpekto eh. Sabi ko nga sa inyo kahit na anong konstitusyon pa gawin ninyo, kung kahit pa sabi ko na sa inyo, anghel sa langit, ang papakiusapan natin, igawa tayo ng konstitusyon. At ang gagamitin niyang tinta ay ang Pacific Ocean. Isusulat ang konstitusyon sa ulap. Ha? Sa palagay niyo ba may mas maganda pang konstitusyon doon? Sa buong mundo? Wala na. Kung mangyayari yun. Ang problema mo, sino magpapatupad? Demonyo. Mga politikong demonyo. Mga kaibigan. Ito tayo may problema eh. Kahit merong mga konting butas yung mga konstitusyon, hindi mo maaalis yun. Kasi walang perpektong konstitusyon. Kahit ang Amerika, hindi perpekto ang konstitusyon yan. Mga kaibigan. Ngayon, kaya binilisan yung pagpasa ng konstitusyon, di ba? Dumaan naman sa ratification yun eh. Mga kaibigan sa plebisito. Sinang-ayunan naman ng publiko yun. Sabi ko nga sa inyo, wala ka naman magagawa na nun. Sa katulad sa panahon na yun, may magagawa ka pa ba? Wala. Kung ano gusto nilang gawin, gagawin nila. Mga kaibigan, ganun din sa panahon ni Cory. Nagawa nila yon dahil sa revolutionary government. Nag-appoint ng Constitutional Commission members. Sila ang nag-draft ng konstitusyon. Kasama si Cablas Opleron. Marami pa mga pangalan doon. Hindi ko na, si Joaquin Bernas, yung pare. Di ba? Kasama yan doon. Mga kaibigan. Pero, sabi ko nga, kahit ganun si Cory Aquino, hindi sinoppress ang kalayaan sa pamamahayag. Merong isa nun, later on, dinimanda ni Cory, di ba? Si Louis Beltran. Nilibel niya ni Cory yun. Pero eventually, napawalang sala si Louis Beltran. Kaya lumaki pangalan ni Louis Beltran nun, mga kaibigan. Ngayon, ganun talaga. Pero may basihan yung pagdedeklara ni Cory ng revolutionary government. Ito, ano gagamitin itong basihan? Halimbawa, katulad ngayon, si Presidente Duterte, paano ba nanalo? Di ba kumandidato siya? Anong konstitusyon ang pinagbabasihan niya sa pagtakbo? Yun nilahukan niya. Di ba itong 1987 Constitution? Pagkatapos i-abolish mo yan, diyan ka nanumpa, diyan ka ipinroklama sa proseso ng 1987 Constitution, yan ang prosesong nagdala sa iyo sa presidency at yan ang mandate mo. Diyan ka, yan ang katibayan ng iyong presidency, yung 1987 Constitution. Pag sinabi mong dideklara revolutionary government, parang ina-abolish mo ang konstitusyon, ina-abolish mo yung posisyon mo. Di ba? Sino? Presidente. Ito, bigyan ko kayo ng senaryo. Sabi ko sa inyo kanina, huwag niyong masyadong maliitin ang iba, lalo na yung mga hindi niyo panalig sa partido. Halimbawa, oposisyon. Well, never underestimate. Bakit to? Kaya nga tinatanong ko kanina, meron ba kayong resistance na narinig? Mula sa mga oposisyon na revolutionary government? Wala naman eh. Bakit? Kasi hindi mo alam kung for all you know, gusto pala nila gawin mo yun. Bakit? Kasi once na ginawa mo yun, yun na rin ang magiging dahilan
ng kanilang resistance. Bakit? Igigit nila ang saligang batas. Di ba? Baka maging presidente si Leni Robredo. Di ba? Kasi pag diniklara mo, inabolish mo konstitusyon, hindi kinikilala nila. Oh, ayaw mo na pala maging presidente, di ako na presidente. Oh, di ba? Batas yun eh. Alam niyo bakit ho ako nung pagkatapos ng EDSA Revolution, hindi na ako tumigil na naawat na ng pagsuporta, paninindigan sa panig ni dating Pangulong Marcos. Kahit na nakaupo si Cory. Alam niyo dahilan? Kasi nung nakaupo si Marcos, pinipitik-pitik ko yan. Baka hindi niyo alam. Oh. Alam niyang Malacanang. Ang totoo niyan, isang araw, pinagalitan ako ng tatay ko. Panahon ni Marcos ito. Isinumbong ako ng mga kaibigan niya na mga opisyal sa gobyerno ni Marcos. Pinagalitan ako ng tatay ko at sinagot ko tatay ko. Nagkasagutan kami dahil sa politika. Nagagalit siya dahil bakit ko binabanatan si Marcos. Marami na siyang kaibigang dyan sa administrasyon yan. Kinakausap siya. Mga kaibigan. Para sabihin ko sa inyo, pero bakit pagkatapos ng EDSA Revolution, nanindigan ako si Marcos ang duly constituted authority at tutol ako sa mga pangyayari. Ang tinututulan ko, yung pag-agaw sa kapangyarihan. Mga kaibigan, hindi nakabuti yun sa bansa natin. Kasi we are a government of laws and not of men. Kung si Marcos nawala, sino ang dapat na presidente? Si Arturo Tolentino ang dapat naging presidente. Sapagkat siyang nanalo, si Tolentino naman ang nanalong vice president. Doon sa konstitusyon, doon sumali si Cory sa konstitusyon na yun eh. Ang ginawa nila, pinalabas nila, gumawa sila ng gimmick, dinaya, kinondisyon nila. Bago pa mag-snap election, kinukondisyon na nila ang isip ng tao na mandadaya. Kaya nung nagkakaroon pa lang, nag-uumpisa pa lang ang bilangan, may mga nag-walk out na para bigyang credibility yung wala nilang basihang akusasyon. Bintang yun eh. Eto sa mga hindi nakakaalam sa inyo, sino nagmaniobra nung eleksyon? Di ba NAMPREL? Alam ba ninyo kung ano yung NAMPREL? Sa mga tanga, hindi alam. Bakit? Ang alam nila, yung NAMPREL, sumulpot lang yun sa panahon ni Marcos. Nagkakamali kayo. Yung NAMPREL, matagal na sa Pilipinas yan. Panahon ni Magsaysay, unang ginamit ang NAMPREL. Yung National Movement for Pre-Election. Bakit? Backup ng CIA yun eh. Kaya nung panahon ni Marcos, binuhay yung NAMPREL para gumawa ng mga senaryo. Mga kaibigan, kumbinsihin ng tao na ang eleksyon dadayain. Di ba yun ang ginawang bintang? Kaya si Enrile nun ang kinatwiran. Dinaya namin ang eleksyon. Dinaya mo pala eh. Kasi kaya niya sinasabi yun, dadamputin siya eh. Nagtago siya rin sa Camp Aguinaldo, nag-hold. Kinulong niya yung sarili niya ron. Kasama mga media. Si General Balbanero naman, MP, military police. Ang ginawa niya, nag-neutral. Si General Pedro Balbanero, mabait yun eh. Sinara yung gate. Walang papasok, wala rin lalabas. Para ligtas siya. Di ba?
Oh, maraming kwento pa yan, mahaba yan.